Ihi lang daw yun. Ano ang ibig sabihin nito? Ayon sa nag-post ito kung saan sa FB, ito ang sinabi. Hello admin, sana ma-post ito. Ako at ang aking partner ay parehong nagtatrabaho. Minsan siya ang naunang umalis, minsan ako. Depende na sa work schedule ko tuwing cut-off. May 6:30, May 7:30 at 12 hours akong wala sa bahay. Ang asawa ko naman ay mula 7 AM hanggang 5 PM. Ganito daw kasi ang nangyari mga mi. Please help me kasi para mababaliw na ako kakaisip. Kaninang 11:30 AM nag-break ako for lunch at sabi ko sa team leader namin, malilate ako dahil uuwi ako sa bahay namin. May lagnat kasi ang panganay ko, dalawa pala anak ko mga mi, parehong babae. Habang nasa work ako, hindi ako mapakali. Parang may nagtutulak talaga sa akin na umuwi kaagad. Kaya dali-dali akong umuwi. Pagdating ko sa boarding house namin, kumatok ako pero ang tagal bago may nagbukas ng pinto. Nakalimang katok pa ako bago mabuksan. Inisip ko na baka tulog lang silang lahat. Lolo pala nila ang nagbabantay sa kanila, tatay ng live-in partner ko. Nang makapasok na ako, nagtataka ako dahil nakahigala ang mga anak ko sa kama at gising naman sila. Ang napansin ko talaga ay ang bunso kong anak. Wala siyang short at basang-basa ang maselang parte niya. Kaya dali-dali akong lumapit at pinunasan siya. Sabi ng lolo nila na umihi daw siya, pero nang hawakan ko, naamoy ko ang ng lalaki kaya chinek ko kaagad ang anak ko. Mga mi, at grabe, bagong-bago pa yung buong-buo pa yung mga puti na umabot hanggang likuran ng anak ko. Agad kong tinanong ang lolo nila kung ano yun at bakit may ganong sa part ng bata. Ang tanging sagot niya lang ay ihi lang daw yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko kundi umiyak. Pinunasan ko yung masilang parte ng anak ko at sabi niya masakit daw. Ngayon, nandito kami sa public hospital para ma-check ang anak ko. Pero ang sabi, hindi daw mabibigay ang resulta kapag wala pang police request o blatter. Pero gusto ko na talagang malaman, mga mi, please, anong madaling paraan para malaman ko agad? Salamat, please help me para mapadali ang process. At yon ang buong detalye sa karanasan niyang iyon sa kaniyang post. Kaya sana magbigay babala ito sa inyong lahat, lalo-lalo na sa mga mom, sa mga parents dyan, yung may mga anak, para hindi na nila maranasan pa ito. Kaya ito lang talaga ang masasabi ko, don't trust other people, only trust yourself. Even your family member, wag na wag kang basta-basta magtitiwala kasi hindi mo alam ang tumatakbo sa kanilang isipan. Iba na ang panahon natin ngayon. Awareness to para sa lahat. Ikaw, ano ang masasabi mo tungkol dito? Ingat! Mwah!